Magandang hapon mga kaibigan. Kararating ko lang galing sa bundok sa Talaandig Tribal Village, yung nag-distribute tayo ng mga yero para sa karagdagang pabahay ng ating mga kapatid na Talandig. Okay, ang pag-usapan natin is yung tungkol sa nabulilyaso na illegal order for the government to import 300,000 metric tons of sugar. So ito, medyo mainit na usapin na naman ito. Ang tanong, ito, nasangkot na naman si Executive Secretary Vic Rodriguez. So ang tanong, ganito. May kinalaman ba si Secretary Rodriguez sa pagpirma illegal import order ng 300,000 metric tons of sugar o wala siyang kinalaman? So, yan ha. Sangkot o hindi sangkot? Yung na-involved na USEC sa DA, si Yusek Leocadio Sebastian, nag-resign na siya. Kasi siya yung pumirma ng illegal order. Itong si Yusek Sebastian, panahon pa ni PRRD, panahon ni Secretary Dar, siya na yung Chief of Staff sa Office of the Secretary of Agriculture. So itong panahon ni PBBM, siya pa rin ang Chief of Staff, tapos parang na-promote pa siya. Naging Undersecretary siya for Operations and Procurement. Okay. So ito, lumalabas na mga balita, allegedly, na ito Secretary Rodriguez who verbally ordered Secretary Yusek Sebastian to sign the order dahil okay na yon, parang ganon. Naniwala naman itong si Yusek Sebastian, pinirmahan niya. So nang pinirmahan, yun, nakarating kay Presidente. Ni-reject ni Presidente. Kasi yung pag-import ng sugar, the only authority is yung Sugar Regulatory Board. Ang chairman sa Sugar Regulatory Board, walang iba kundi ang Secretary of Agriculture. Si PBBM, Secretary of Agriculture, hindi man daw siya nagpatawag ng meeting ng Sugar Regulatory Board. So dahil hindi siya nagpatawag, walang venue to approve a board resolution na mag-import na tayo ng 300,000 metric tons of sugar. Okay? So, lumalabas, ito lang si Secretary Yusek Sebastian ang pumirma on his own, pirma. Na allegedly, ito yung mga unfounded news. Sinabihan daw siya ni Secretary Rodriguez na pirmahan yung ano. So ngayon, dinideny ni Secretary Rodriguez, nagsalita na wala, I did not give such an order. So, deny to the max. Pati si Press Secretary Trixie Angeles, sa kanyang press briefing, nagsabi rin na walang kinalaman si Secretary Rodriguez. Ang utos pala ni PBBM is gagawa sila ng import plan para nakaplano na kung ano yung mga bagay-bagay na import, kailan i-import, plano na. So, dito nyo natin makikita itong si PBBM, medyo may pagka-systematic yung kanyang galaw. Hindi yung pabigla-bigla lang na, sige, import tayo, pirma. Walang kaplano-plano. Na to me,
it's good na dapat may plano. So, ang management style ni PBBM is systematic. Okay? Organizational. Long term. Hindi yung ganitong one at a time na which is good. Okay? So, puros deny. Okay. So, ang tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? The fact remains na may order, illegal order na napirmahan. Okay, I have a close friend. Ang kanyang analysis ganito. Parang naging sacrificial lamb na lang, naging biktima na lang itong si Yusek Sebastian. Dahil naniwala siya sa tawag galing sa Office of the President. Yun, kaibigan ko yun. Ako naman, ang aking analysis ganito. Meron talagang, what do I call this? Mafia? O mga galamay, sindikato, sa office, sa Department of Agriculture, kasi panahon ni PRRD, Secretary Dar, grabing mga import eh. So, nandyan pa rin, naiwan sila. Ngayon, meron na silang contact sa Office of the President. Kung hindi man si Secretary Rodriguez yung tumawag, may iba na medyo kapanipaniwala at yun, pumirma si Yusek Sebastian. So yun ang aking analysis. Delikado, mayroong sindikato. Hindi na lang sa DA, kundi dito na sa Office of the President. Mabuti na lang at nabulilyaso. Ang tanong, sino ang nag-inform kay PBBM na may napirmang order? Sabi ni Attorney Trixie Angeles, yung press secretary, si Secretary Rodriguez daw ang nag-report mismo kay PBBM. Probably. Okay. So, punta na tayo sa basic question. Nasangkot ba si Secretary Rodriguez o hindi? Wala pa akong judgment ngayon. Kulang pa ako ng data. So, I will give him the benefit of the doubt. Kaya lang, babantayan ko na kasi pangalawa na ito eh. Parang strike to na. Very clear. Yung Pastrana case, lumalabas kamag-anak. Okay. So, dito naman, na-involved na naman siya. Okay, pinag-uusapan na ito ng mga ibang vloggers, lalo na ni Thinking Pinoy at Thinking Pinoy at Katunying. So, sana mag-dig up pa deeper. Mahina ako sa research, Kulang ako ng connection. Mas magaling itong si Titi at saka si Katunying. Sana bukas makalawa may lalabas na naman ng mga added facts tungkol sa kasong ito para mabulgar. Kasi hindi pwede yung ganito. So, babantayan ko na itong galaw ni Secretary Rodriguez. Although, may tiwala pa rin ako sa kanya dahil nga sa tiwala ni PBBM sa kanya. But, dalawa na. Hindi na pwede. Mabantayan na namin kayo kasi kung may sunog, may usok. Bakit palagi siyang nadadamay? Diba? Ganun lang yun. So, who's to blame? Wala nang iba, kundi si Yusek Sebastian. Kaya, mabuti na lang, nag-resign siya. Kaya lang, sabi ni Attorney Angeles, Secretary Angeles, he is not off the hook. Ibig sabihin, hindi pa siya ligtas kasi according to the press secretary, ongoing na ang investigation sa ngayon, which is good. Sana yung investigation na yon mayroong patutunguhan. Katulad ba ni Tatay Digong, may mga tinanggal talaga tapos kinasuhan. Example, itong nasangkot na naman sa DICT na undersecretary. Itong si Vicente Salazar, dating chairman ng Energy Regulatory Commission. Napatunayan. Inimbestigahan ni PRRD, napatunayan. So, natanggal siya. Mayroong parusa, perpetual disqualification
from holding public office. Ngayon, nakabalik. Ano naman ito? Yun na yung sinasabi ko. May sindikato, may mafia. Nakabalik. USEC na siya ngayon ng DICT. Paano? So, sana magtulungan tayo, mga kaibigan, para mag-ingay, para itong mga may bahid ng korupsyon ganito, kung hindi man totally maalis, mabawas-bawasan, kasi kailangan natin ng malinis na gobyerno para umasenso tayo. So, yun lang po. See you next video.